Ang tanong niya nga dito, ano pong vitamins at pamurga binibigay po ninyo kasi yung inahin ko naglugon 3 months na po simula magwalay ng biik. Ayaw ko naman pong ibenta kasi maalaga po sa mga anak. Kung nanghihinayang kang ibenta dahil sinasabi mo nga na maalaga siya sa mga biik, yan naman po ay mayroong pang paraan. Nakakapanghinayang lamang diyan dahil 3 months na simula nung iwinalay ay hindi pa nga yan napakastahan or nagbubuntis. Sa ganyang kasing katagal na nakatenga yung ating inahin, tuloy-tuloy yung pakain, so medyo lugi ka na dyan. Ang pwede mong gawin diyan ay i-check mo muna yung kondisyon ng katawan ng iyong inahin. Kung yan ay namamayat o kaya ay dry yung kanyang skin, talagang maglulugon yung kanyang balahibo. Ang pagiging malnourished kasi ng inahin ang nagiging dahilan ng paglulugon at saka yung sakit sa balat ng inahin. Halimbawa kung marami yung mga galis sa katawan, yan, maaaring sila nga ay maglugon. Kung mga ganyang palatandaan, yan ay makikita natin doon sa mga bagong walay na mga inahin. Bumababa yung sustansya ng kanilang katawan dahil nakukuha lahat ng biik yung sustansya mula doon sa gatas. Kapag hindi sapat ang lactation feeds para sa nagpapasuso, bumababa ang nutrients at minerals kaya namamayat. Ang isa ding dahilan ng pagbaba ng zinc ay nagdudulot naman yan ng pagkatuyot ng balat kaya naglalagas yung balahibo. Kaya kinakailangan na nabibigyan yung ating mga inahin ng sapat na dami ng pagkain kapag sila ay nagpapasuso. Maraming biik, mas madami dapat yung pagkain na ibinibigay natin sa kanila. Meron naman tayo na pwedeng igamot sa mga naglulugo na balahibo. Dun sa ibang mga hog raiser, ang ibinibigay nila yung sesical powder. Dahil sa pag-aaral, yung sesical powder, yan daw ay nagtataglay ng mataas na porsyento ng zinc at iba pang mahahalagang minerals na kailangan ng baboy. Ang advisable nga diyan ay 30 to 90 days ang pagbibigay. At pwede din ng electrolytes para naman sa inumin. Importante din na kumpleto ang bakuna ng ating inahin para maiwasan nga ang paglulugon. Ang tanong kasi ng marami ay kung mabubuntis pa din daw ba ang baboy kahit naglulugon ang balahibo. At ang sagot nga diyan ay depende po yan sa sitwasyon ng inyong mga alaga. Importante na malusog ang katawan ng baboy bago at pagkatapos pakastahan or EI para tumuloy ang pagbubuntis, para malaki din ang chance na siya ay magbuntis. Pwede din kayong magbigay diyan ng vitamins B complex o yung mga vitamin A, D, E at pwede din ninyong purgahin bago nga yan pakastahan. Dahil kung hindi natin yan aagapan, ang paglulugon ay mahaba ang chance na hindi na nga magbuntis yung ating mga alagang baboy katulad nung nangyari doon sa ating sender. Umabot na nga siya ng 3 buwan simula nung pagkawalay, so medyo matagal na yon.